Ang albularyo ng Barangay Siete, isang maliit na barangay sa probinsya. Nakilala si Mang Kiko bilang isang albularyo na hinahangaan ng lahat. Matalino siya, magaling gumamot ng mga sakit gamit ang halamang gamot, at may kakayahan daw siyang makipag-usap sa mga espiritu. Ngunit, sa kabila ng kanyang kabaitan, may kakaibang takot ang mga tao sa kanya, lalo na pagsapit ng gabi. Isang gabi, isang batang nagngangalang Joel ang nawala matapos maglaro sa likod ng simbahan. Halos buong barangay na ang naghahanap sa bata, ngunit tila nawala ito nang walang bakas. Nakalipas ang ilang araw, napansin ng ilang residente na parang biglang sumama ang lagay ni Mang Kiko. Naging matamlay siya at lagi na lang nakakulong sa kanyang bahay. Isang gabi, madilim at walang buwan, si Joel bigla na lang nakita ng kanyang mga magulang sa harap ng bahay nila, basa sa ulan at nanginginig. Nung tanungin siya, sinabi na dinala siya ng isang matandang lalaki sa ilalim ng lupa, pero hindi nila maalala kung sino. Kinabukasan, natagpo ang patay si Mang Kiko sa kanyang kubo. Tila may mga kalmot sa kanyang katawan na para bang galing sa hayop. Sabi na matatanda, maaaring natuklasan ni Joel ang lihim ni Mang Kiko na hindi lang siyang simpleng albularyo, kundi isang manggagam na may kapangyarihang nagmumula sa dilim. Ang aswang sa looban. Si Lando ay isang magsasaka na nakatira sa isang liblib na baryo. Kasama ang kanyang asawa at anak, naninirahan sila malapit sa isang kapahuyan na kinakatakutan ng mga tao. Matagal nang may alamat na may aswang daw sa kanilang lugar, kaya't palagi nagbababala ang mga matatanda na huwag lalabas sa gabi. Isang gabi, na magising si Lando dahil sa uhaw, napansin niyang wala ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Narinig niya ang mahihinang tunog ng yabag mula sa labas ng kanilang bahay. Lumabas siya upang tingnan kung sino ang naglalakad, at laking gulat niya nang makita ang asawa sa ilalim ng puno ng mangga, nakaluhod, at may kinakain na tila hilaw na karne. Sa takot at pagkabigla, bumalik siya sa loob ng bahay. Kinabukasan, kinausap niya ang mga matanda sa baryo na sinabing maaaring aswang ang kanyang asawa. Nang sundan nila ito, kinagabihan, natuklasan nilang totoo ang kanilang hinala. Naging isang aswang ang kanyang asawa, ngunit ito'y patuloy na nagtatago sa anyo ng isang normal na tao tuwing umaga. Ang babae sa tabi ng bangin. Sa isang probinsya sa Visayas, may isang lugar na kilala bilang bangin ng mga kaluluwa. Maraming kwento ang lumabas tungkol sa mga naaksidente at namatay sa lugar na iyon. At sinasabing may nagpapakita raw na babaeng nakaputi malapit sa bangin tuwing gabi. Isang gabi, sina June at ang mga kaibigan niya ay naglakas loob maglakad papunta sa bangin matapos ang kanilang inuman. Para sa kanila, katuwaan lang ang lahat at hindi nila pinapaniwalaan ang mga alamat. Ngunit habang papalapit sila sa gilid ng bangin, napansin nilang tila may babaeng nakaupo, nakatingin sa malayo. "Miss, okay ka lang ba?" tanong ni June. Walang sagot ang babae, ngunit nang lumapit sila, unti-unti itong tumayo. Na makita nila ang mukha ng babae, ito'y tila wala na palang buhay, maputla at tuguan ng bibig. Tumalon ito mula sa bangin, ngunit sa halip na bumagsak, para bang lumulutang ito pababa. Biglang nagtakbuhan ng mga kaibigan ni June sa takot, ngunit si June ay hindi na nakalayo. Kinabukasan, natagpuan siyang walang malay malapit sa bangin, nanginginig at paulit-ulit na sinasabing, "Huwag kang titingin, huwag kang titingin." Ang batang sumilip sa bintana. Si Nena ay isang tahimik na bata na nakatira sa isang lumang bahay tabi ng simbahan. Madalas siyang naglalaro mag-isa sa bukiran dahil ang kanyang mga magulang ay parehong nagtatrabaho. Isang araw, habang naglalaro ng bahay-bahayan,
Napansin niyang parang may sumisilip sa bintana ng kanilang bahay. Sa una, iniisip niyang baka isa lang itong kapitbahay o kung sino man. Pero napansin niyang walang taong lumalabas o pumapasok sa kanilang bahay ng araw na iyon. Kinagabihan, habang natutulog siya, muling nakita ni Nena ang batang sumisilip sa bintana mula sa labas. Dahan-dahan niyang sinilip kung sino ito. Ngunit paglapit niya sa bintana, nakita niyang hindi ito ordinaryong bata. Wala itong mata. Kinabukasan, ikinuwento ni Nena ang kanyang nakita sa kanyang lola. Sabi ng kanyang lola, ang tagal nang naglalaro diyan sa bahay nila. Isang batang namatay sa aksidente, ilang dekada na ang nakalipas. Sinasabi ng matatanda na minsan daw may sumisilip na bata sa bintana, naghahanap ng kalaro. Ang lihim ng puntod. Sa isang maliit na sementeryo sa Bicol, may isang puntod na laging pinupuntahan ng mga albularyo. Sinasabi nilang ang puntod na ito ay nagtataglay ng isang masamang espiritu na nakakulong sa loob. Ayon sa alamat, ang espiritu ay isang mangkukulam na pinatay ng mga tao sa baryo matagal na panahon na ang nakalipas. Ngunit bago siya mamatay, isinumpa niya ang lugar. Si Elmer, isang kabataang naghahanap ng katotohanan, ay lagi nagtatanong tungkol sa puntod. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng matatanda. Kaya isang gabi, kasama ang kanyang kaibigan, pumunta siya sa sementeryo para mag-imbestiga. Nilagyan niya ng kandila ang paligid ng puntod at sinubukang tawagin ang espiritu. Sa simula, tila wala namang nangyayari. Subalit nang magising sila, kinaumagahan, nakaukit sa lupa ang isang kakaibang simbolo sa tabi ng puntod. At may malalalim na kalmot si Elmer sa kanyang mga braso. Nang umuwi sila, nagsimulang makaramdam si Elmer ng mabigat na presensya sa bahay nila. Parang laging may sumusunod sa kanya. Paglipas ng ilang araw, bigla na lamang nawala si Elmer. Hindi na siya nakita ng mga tao sa baryo at ang tanging naiwan ay ang kanyang mga gamit nagtagpuan malapit sa puntod na tila iniwan nagmamadali. Sabi ng mga matatanda, ang espiritu ng mangkukulam ay nakawala at si Elmer ang napiling alila nito. Ang multo sa silong. Sa isang baryo sa Cavite, si Aling Rosa ay kilala bilang isang magaling na mananahi. Ang bahay niya ay isa sa mga pinakamatandang istruktura sa lugar. Itinayo ito noong pa ng panahon ng mga Kastila. Isang araw, isang batang babae na nagngangalang Isabel ang dinala sa bahay ni Aling Rosa ng kanyang ina para ipatahi ang bestida para sa kanilang binyagan. Habang naglalakad si Isabel sa loob ng bahay, napansin niyang may maliit na pinto sa ilalim ng hagdan. Nang silipin niya ito, narinig niya ang mahihinang iyak mula sa loob. Hindi siya mapakali at tinanong si Aling Rosa kung anong meron sa silong. Mahigpit na sinabi ni Aling Rosa na huwag kailanman bubuksan ang pintong iyon. Ngunit kinagabihan, hindi mapakali si Isabel sa narinig niyang iyak. Bumalik siya kinaumagahan at habang wala si Aling Rosa, binuksan niya ang maliit na pinto sa ilalim ng hagdan. Sa loob, nakakita siya ng mga lumang gamit at alikabok. Subalit, sa pinakadulo ng silong, may nakita siyang isang batang nakatayo, maputla at umiiyak. Bigla itong tumakbo palapit sa kanya, humihingi ng tulong. Bumagsak si Isabel sa takot at bago pa siya makalabas ng bahay, dumating si Aling Rosa. Hindi ka dapat nakinig sa iyak niya, sabi ni Aling Rosa ng malamig. Siya ay anak ko, ngunit hindi siya dapat lumabas.